we will go to our message. Okay, atong humanon ang atong message last Sunday. Okay, reasons why giving is important to God. Okay, so mga rason ngano nga ang paghatag importante sa Ginoo. Okay, Luke chapter 6:38. Luke chapter 6 verse number 38. Okay, boy, palag sa electric fan. Luke chapter 6:38. Okay, akong basahon. Are you there? Okay, akong basahon. Sundan lang sa inyong mga mata. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosoms. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Okay, mag-pray ta. Lord, salamat nga makadala gihapon sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa matagusa. Salamat Lord nga naami bisita. Salamat kang Sir Dave and kang Ma'am Gisa. Salamat Ginoo kang Brad Marino kang Brad Juven nga nagdala kanila. So Lord, puni pa kami mga katawhan Ginoo nga mahimong magmatinud-anon sa pagpangalaga diha kanimo. I pray Lord for Bityan ongoing Ginoo ang iyang exam karon. So Ginoo maghatag kaniyang kaalam amahan biyahe siya tudloy siya amahan sa palor. Ginapray na ko akong mga kaigsuunan nga nag-take Ginoo sa session admission test. Ikaw Ginoo hatag og favorable nga result amahan. Pray Lord for Camille, kang Beth, kang Divine, kang Christian, kang Mark Ginoo sa palor, kang Genevieve nga motay pag Ginoo tagaay palihog Lord, kalang papasara sila palihog amahan kana Lord naagi sa imong kabubuton Lord. Nining kabuntagon akong hangyon Ginoo ang imong presensya nga mo'y mga dumala kanamo karon in Jesus name, amen. Sige, manglingkod mo. Okay, reasons why giving is important to God. So ako lang i-review no ang mga points no. So why giving or reasons why giving is important to God mga kaigsoon, because we worship God by our giving. Okay, pinaagi sa paghatag atong gi-worship ang Ginoo, ato siyang gi-simba. Amen. No? So ingana siya ang pagkaimportante sa paghatag. Then giving, no? In giving we please God by our giving. So atong gipahimuot no, gilipay nato ang Ginoo pinaagi sa atong paghatag. Okay? So number 3, our giving allows God to act on our behalf. Okay? So siya ang maghimo, no? So your giving, so ato ning idiretso mga kaigsuonan, direta mo kuan gamay ato ning i-elaborate pag yun no, i-explain pag yun nato at direta magkuan sa atong review para maka-focus dahil ta sa point number 4 no. Your giving of tithes and offering requires God to open the windows of heaven, amen, over your life. So ginapusulti po diri mga kaigsoon, if you don't tithe and give offerings, the windows of heaven are closed. So, but if you tithe and give offerings, the windows of heaven are open. So, ginasulti, the windows of heaven, mga kaigsunan, are closed for mga kawatan. So, close siya para, di ba, sabi yun, bring your tithes and offering into the storehouse, okay, which is here in the house of worship. Okay? So, prove me now, ingon ang Ginoo, if I will not open the windows of heaven. So, if you will not give your tithes and offering, the windows of heaven are closed. Okay? Close gid siya. Kay kung muhatag ka, diha pa niya ablihan. Kung sa atong text, give and it shall be given unto you.
good measure, okay, shaken together, and running over. Oh, so kung dili ka mohatag, dili pug katagaan. Right? So mao na mga kaigsuonan. Okay. Kung wala gihatag mga kaigsuonan ni Jesucristo ang iyang kinabuhi sa krus sa Kalbaryo, walay kaluwasan. Ambot unsa ang kaluwasan? Wa ta kasayon. Pero salamat nga iyang gi-offer mga kaigsuonan, siya'y naghatag so karon nakadawat ta og kaluwasan. Naay kaluwasan because kay naay tao nga naghatag sa iyang kinabuhi, no? Ginoo nga nagpakatao. Then number 4, okay? Number 4 mga kaigsuonan, why it is important mga kaigsuonan to God ang kaning paghatag, no? So reason number 4, our giving towards, okay, or prevent, okay, the enemy's plans. Okay? Towards mga kaigsuonan means hadlangan, okay, or prevent, no, someone from accomplishing something. So, diha mga kaigsuonan makuha nato nga ma-prevent ang plano sa kaaway para sa ato kung maghatag ta. Di ba? Kaya kung maghatagon ka, dili na ka dapat kawatan pa. Hello? Di ba? Di na kakawatan. Kaya anong kawatan mo na ito? Nga manghihatagon mo na. Nakuha ninyo ang samaang logic? Di ba? Sige, parehas diya sa ingon pa ni Brother Jason. May diri pastor sa imo kay way mangawat. Mga manok nako, daghang ba ko'y manok? Dili pang sabong ha. Pero naay mamalit dito, isabong nila. Kabuno ra ba? Hayahay nila. Ihaw na to. Amen? So, may kuno kay walay mangawat. Ngalala kay ang atbang akong gitagaan. Ang dito gitagaan ako. Unya ang kaning kuan, yung siya baylo ana ko pastor, ibaylo. Isur pud kawatan ko pag kaway pusod. Di ba? Gitagaan na ka, mangawat pa ka. Grabe ka na, murag makayo ka nga. Grabe ko, pagkaway logic. So, mao na. Kasagari ra ba kawatan mga kaigsuonan kadtong dili manghatag? Nakuha ninyo na? Kasagari tao nga sige ra gaana, sige na, magkawatan na. Okay? So our giving towards the enemies or prevent the enemies plans mga kaigsuonan. Okay? Mao na mga kaigsuonan, no? Kung atong tanawon mga kaigsuonan ang kaning Bible, okay? Unsa may giingon sa verse number 8 mga kaigsuonan sa Malakay chapter 3, di ba? Ang tao ba makapangawat sa Ginoo? Yan ang tao. Yes. Iasa man makapangawat in tithes and offering. So diha mga kaigsuonan. Pero salamat nga kung ato ning kuanon mga kaigsuonan, no? So fair siguro mga kaigsuonan kung atong isulti when your giving is spirit led mga kaigsuonan, kung ang imong paghatag espirituhanon nga paghatag or giniyahan sa espiritu, so scripturally mga kaigsuonan accurate kayo na. Okay? But mga kaigsuonan, kung atong tanawon, it really kuan sa devil mga kaigsuonan kung muhatag ka. Abi ninyo ang kanang dili paghatag, working man na ni Satanas. Kaya di may sa ganahan nga muhatag ka. Okay. Letter A mga kaigsuonan, first, Satan hates mga kaigsuonan it when you sow because he knows you will reap a harvest. Muani yug ka. So dili man gusto sa tanas nga hayahay imong kinabuhi. Kung naa may hayahay ang kinabuhi, mayon kanang mga tao nga kuan may pasilaw o may simba-simba hayahay. Sa imong pananaw hayahay. Pero grabe ng problema, millions ang kita, millions pod ang utang, mas dako pa ang utang kaysa kita. Maay na lang ta pisos ra. Naaman tayo utang piso ra pod.
Di ba? Nakuha ninyo? Dako kita, dako problema. Wala kita, mas problema. Okay. Pero mga kaigsunan, salamat nga naatay Ginoo. Amen? He hates mga kaigsunan it when you sow. Kung magtanom ka mga kaigsunan, okay? Magtungod kay nakasayod may Satanas nga, muanig yug ka. The enemy mga kaigsunan wants you to think that sowing is something that works for some people but not you. Kung muhatag daw ka, gansi kuno ka. So mao na gihatag gi-inject sa imo ni Satanas nga kung muhatag ka, ay kagansi ba nimo nganong muhatag man ka? Hayahay kay sila. Pero para sa Kristohanon mga kaigsunan, kay nagsulti man ang Bible nga kung muhatag ka, hayahay ka, kay pagatagaan ka. Sa iyon, give and it shall be given unto you. Hatag aron ikaw paghahatagan. Diba? Muna mga kaigsunan, He wants you to believe that you will never receive a harvest. Si kaghatag, wag yun kay maani ana. Pero sayop, kung huna-hunaon mga kaigsunan, kung sa tao, sayop yun kayo, no? Baliktad. Kaya sa Bible, give and it shall be given. Okay? The more you give, the more blessing you receive. Mamana yun diha. No? So, hanawa. Sige tagsuan eh. Di ba kung magtanom ka og isa ka leso, pilay bunga, isa ra ba ka leso? Tanom og isa ka mais, isa ka lusok nga mais. Pilay ibalik sa imo. More than enough. Di ba? Ako taga bukid mangyud ko. Tanom og isa ka liso nga humay. Pilay ibalik ana sa uhay. Okay? Si TGS mo ni. Okay? So, tanom og isa ka liso nga bringhinas. Kinsay na kailang bringhinas? Ha? Kabron man nino kailang kag bringhinas? Mas tiguang di ko sa imo. So, talong. Isa ka liso nga talong. Pila ibalik ana nga bunga sa imo, di ba daghan? Daghang liso. So inga na dapat ang atong tan-awon nga kung mutanom tag isa, balikan tag daghan. Right? Hatag 100. Taga-ang ka nag 1,000. Okay? Kaya ang 10%, tanaw ra mga guys, ang 10% sa 1,100, may hatag nimo na, balikan na po kaglain. Masagi pangayo sa Ginoo, 10%, dili 90%. Dili yun bias ang atong Ginoo, di ba? Siya go'y tag-iya sa tanan, pero ang iyang ipangayo, porsyento lang. Dili kuan, dili 90, usa kag balihon sa Ginoo no. Ato ang 100, iya ang 900. Kung sa 100, iya ang 90, ato ang 10, ganahan ka. Nagitagaan na ganit tagpabot, di pa yun nato mauli. Hello. No? Sumud kay ngano man, dili man tungod sa atong kuan, tungod sa atong pagkatao, tungod man kay ngano man nituman ta kung unsay gi-inject mga kaigsunan sa kaaway sa atong huna-huna. Nga, dili ka mo harvest ana. Ay mag-uuma ko tanan nga gitanom namo, nag-harvest og daghan. Sinanay kusog kay man anom og mani, no? Talong, kamatis, daghan man ang harvest kaysa gitanom. Isa ka punuan pa lang daan, wa na ginansya na ka. Amen. Give and it shall be given unto you. No? Mao nay plano mga kaigsunan. He knows mga kaigsunan if he can get you to doubt. Kasayo si Taras, he can keep you from receiving harvest mga kaigsunan. So, kung ato na mga kaigsunan nga buhaton, okay? Nga magdaot ta mo nagisuksok ni Satanas sa ato, bigyan ka mo harvest anak kay wala man ka magtanom. Pero ingon diri mga kaigsunan sa Ginoo nga kung imo nang kuanon nga ang imong doubt mga kaigsunan imo nang kuhaon. Okay, ako ning hinayon, okay? Kung imong kuhaon ang imong doubt sa paghatag, imong buhaton by the grace of God, no? I-neutralize sa mga kaigsuonan sa Ginoo ang imong huna-huna, okay, para mahimo ng effective mga kaigsuonan. Di ba kinahanglan
butangan tag neutralizer or lahi po ng neutralizer, lahi po fertilizer. Okay? Para makaigsunan nga mahimutang effective diha sa kingdom sa Ginoo, no? The enemies knows, mga kaigsunan, that when you begin receiving harvest, you understand the potential you have for blessing others. Kasayod manggod siya, mga kaigsunan, nga kung muhatag ka, kasayod siya nga muanig yung ka. Unya, mahimo kang makuan sa uban, nga mahimo po kang blessing sa uban. So, usa pa'y maaya, wala na. So ang gusto ni Satanas, mga kaigsunan, ang gusto sa kaaway, no, dili tawa nga tong kaaway, no? Si Satanas, ang gusto niya nga bungkago na nga tong huna-huna, nga dili ta maka-focus sa pag-glorify sa Ginoo. Okay? I-bless man ka sa Ginoo, so mahimong effective ka. Katong mga tao matakda nimo, mahimo kang blessing sa ila, so daghan kay makabig diha sa pagkuhan, di man ganahan si Satanas ana. So, mao na isad to say, mga kaigsunan, nga pati mga Kristiyano madasad ana. Okay? Nga mag-doubt na ba? Hatag na ako ni nakay mo balik sa ako. Mga Kristiyano, ayaw pagduda. Don't doubt, mga kaigsunan, sa kakayahan sa Ginoo. No, kaya nga atong Ginoo gamhanan, pwede niya buhaton ang tanan. Amen? No, second, mga kaigsunan, the enemy creates false beliefs about money, no, to rob you of your potential for success. Amin niyo, mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo para sa ato nga mo successful ta. Okay? Pero sa Satanas dili na mao yang plano mo na nga iyang yagawon atong kinabuhi. Hello. No? Mao na, mga kaigsunan, our giving towards the enemy's plan. So, atong bungkagon ang plano sa enemy pinaagi sa atong paghatag. No? Dili nato na pabayaan, mga kaigsunan, nga muhari na siya sa atong kinabuhi. Okay? Tanaw na nato ang Romans chapter 1 verse number 13. Okay? Romans chapter 1 13. Okay, naana mo diha? Now I would not have you ignorant, okay, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. So gusto gid, mga kaigsunan, ang plano sa Ginoo nga kanabang mubunga ta, pero sahay maputol na siya, ma-stop na siya tungod kay naatay doubt. Nagduha-duha ta, nagduda ta sa gisulti sa Ginoo. The Bible is the Word of God. Amen? Ang Bible pulong sa Ginoo. So dili angay kaduha-duhaan, kinahanglan tuuhan nga kinasing-kasing. Have faith in God. Mo na gisulti, mga kaigsunan. No? Then Ecclesiastes chapter 9 verse number 16. Okay, sunod na siya sa Proverbs. Ecclesiastes 9 verse number 16. Okay, naamo diha? Okay, yun na. Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his words are not heard. Okay? So, kung sa'y pasabot na, mga kaigsunan, the things Satan fears, mga kaigsunan, not a Christian living a righteous life. Di na niya mo ikahadlukan, mga kaigsunan. It's a believer who understand how to use money for kingdom purposes. Dili siya gusto, mga kaigsunan, nga ang imong kinitaan mapuslan para sa kahimayaan sa Ginoo. Wala siya mahadlok sa mga Kristiyano. Okay? Wala mahadlok sa Satanas ana. But nahadlok siya, mga kaigsunan, nga kung masabta nato kung unsa na purpose sa paghatag, nga mahimo ditang blessing sa ubang tao, mahimo tang blessing sa simbahan,
mahimong magamit para sa glory sa Ginoo. Mao na iyang gikahadlokan. So money, mga kaigsunan, is an effective weapon in the hands of a knowledge-giving Christian. Okay? Which is why Satan has tried somewhat successfully, no, of money. No? Basta kwarta na ganit tirahon, mga kaigsunan, daghay mga tao nga maana. Kung trabaho siguro, murag okay lang. Okay? Pero kwarta na gani ang istoryahan. Nga naman, dili masayop ang Bible nga, for the love of money is the root of all evil. Pag kwarta ng hisgutan, kasagari, labi na Kristohanon, madaon. Nga naman, isa na siya ka pinakawipon ni Satanas nga kuhaon ang atong focus sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? So, gingon diri mga kaisan, so when you follow instruction for spirit-led giving, things change in your life. Na? Mautro ang atong kinabuhi. Nga naman, ang Ginoo man ang atong gi-honor mga kaigsuunan. No? Akong balikon. So, when you follow instructions for spirit-led giving, okay, things change in your life. Number 5, God uses giving to get us out of trouble. Are you troubled? Are you troubled today? Are you troubled yesterday? Maybe because of money. Hello? No? Because of kuan mga kaigsunan. Ang pinaka-example mo diri mga kaigsunan si Jacob ug si Esau. Tanaw na to ang Genesis chapter 27. Genesis 27. Sige, akong paspason gamay ha. Genesis 27 verse number 41. So, para sa wala nakasayad, ang birthright ni ha. Okay, 27:41. Ang birthright ni Esau. And Esau hated Jacob because of the blessings which wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, the days of mourning, okay, for my father are at hand. Then will I slay my brother Jacob. Okay, so na-trouble. Nga naman, gilimbungan siya. Okay, kung atong tanaw ng istorya mga kaigsunan, si Jacob nilayas ba ya? Okay, nilayas siya, no? Giving, no? To get us out of trouble. Pero tanawa, yun sa nag-restore mga kaigsunan. Kung atong mahibalan, nga si Jacob mga kaigsunan, no? Nilayas siya to use Western movie, no? Okay? Mao nagingon dire. And how he was deceived and taken advantage by his father-in-law. Si Laban mga kayo, or si Laban. Okay? For 20 years. Gikuanan siya. Reaping. Ano mga nga ato po siya? Gidominahan siya. Reaping what he himself unsay ang gitanom. Mao na, kung unsay imong gitanom, mao imong anihon. Kung kawatan ka, naginay, suman, kawatan pug ka, nakay anak kawatan, no? Basta kay nakay kaliwat nga kawatan. Di ba? Anak na siya. Okay? Kung mugot, sigag mugot, ayaw na lang ka, kuan nga napoy anak nimo nga sigig mugot. Kung wala kay kalipay, ayaw na lang katinga nga kung naay mo sunod sa imong nga way kalipay. Kung hubog-hubugan ka, ayaw katinga nga napoy hubog-hubugan nga mosunod sa imo. Pero ako gikuan mga kaisan nga, pag maulitaw ko, maminyo ko, di yun ko maghubog-hubog. Nakainom man ko, pero walang iningon nga kanang hubog-hubugan ko. Salamat niya. Yadakpan ko sa Ginoo. Okay? Salamat nga na-save ko mga kaigsunan. Then, God directed Jacob mga kaigsunan to return. Ginapayon siya, balik sa inyong balay.
Even though mga kaigsunan, he was now a wealthy man, kay dato na si Jacob, ne? Jacob was fearful of how Esau mga kaigsunan would react to the news of his return. Siguro kung ako si Esau, ako na lang si Jacob, Brother Darrell, no? Ikaw si Esau, akong magulang, balihon lang nato. Para, kuan ba? So, usa kay mong bation, mubalik na to akong kuan, kawat ang akong birthright. Makagilimbungan ba sila? Gilimbungan ba niya si Esau, gikuan-kuanan, di mo himuan, no? Kaning sabutahe yun, dagang ibahimo. Mauna nga naingana sad, pero salamat kinaay Ginoo nga nag-direct mga kaigsunan, balik sa inyong balay. Okay? Chapter 32 of Genesis 4 to 5. Kaya itong basahon itong mga reference para masabta na to. Okay pa mo? Okay, ginayon dire. Verse number 4, and he commanded them, saying, thus shall you speak unto my Lord Esau. Tanawa, o siya tawag niya sa iyang igsoon, Lord, amo na. Okay, so grabe ang pagkuan niya. Okay? Thy servant Jacob said thus, I have sojourned with Laban, and stayed there until now. And I have oxen, and asses, flocks, and men servants, okay, and women servants, and I have sent to tell my Lord, okay, that I may find grace in thy sight. Okay? Say kita, kasayad na nga nasayog ta, gikuhit na ta sa Ginoo. Naanagoy-sayan ang Ginoo, pero wag yun ta maminaw. Pero salamat mga kaigsunan kang Jacob, ha? Nawa. Okay? So the messenger mga kaigsunan returned to inform Jacob that Esau was coming to meet him with 400 men. Grabe, no? So, kisa may di mahadlok, ana. Okay. Verse 7 and 8. Okay. Ingon dere, then Jacob was greatly afraid and distressed, and he divided the people that was with him, and the flocks, and herds, and the camels, into two bands, and said, if Esau come to the one company and smite it, then the other company which is left shall escape. Grabing plano, no? Nagduha-duha siya, unsa kay mahitabo, no? So when Jacob finally meets Esau mga kaigsunan, tanawa unsay nahitabo. There's a powerful message found mga kaigsunan, tanawa sa wala na butang diha, Genesis 33 verse number 10. Ingon diha, and Jacob said, nay, pero I pray thee, if now I have found grace in thy sight, then receive my hand. For therefore I have seen thy face, as though I had seen the face of God, and thou wast pleased with me. Okay? Okay? So mo na mga kaigsunan. Okay? Kung atong tanawon mga kaigsunan, si Jacob nagasulti, please. Okay? If you can find, mga kaigsunan siya, if you can find, no, in your heart to welcome me, accept this gift. So, nasa gihatag. So, to iwas the trouble, to iwas the gulo mga kaigsunan, no? Sa gisulti, giving mga kaigsunan, mo na siya nagapalikay sa ato sa kagubot. Amen? God uses giving to get us out of trouble. So in return mga kaigsunan, no? Jacob's God-directed giving got him out of trouble with his brother Esau. So kung wala to mga kaigsunan, wala mo tuman si Jacob sa sugo sa Ginoo, unsay mahitabo? Mahitabo yun, gapat yun siguro siya sa igsoon. Pero salamat sa giving mga kaigsunan. Amen? King David mga kaigsunan made a bad decision early. No? Tanawon ra kay nato sa 2 Samuel. Okay, 2 Samuel. Nisipyat pud ni siya. 2 Samuel chapter 24 verse 13. 15. 2 Samuel 24 15. Okay pa?
Okay, don't worry, wala pa alas 11. (24:50). So the Lord sent up pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed, and there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. Tungod na sa kasuko sa Ginoo, mga kaigsuunan. Verse number 25. Unsa gibuhat ni David para mawala ang kasuko sa Ginoo. Verse number 25. And David built there an altar unto the Lord. Amen. And offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. So, in giving, mga kaigsunan, we will likay the trouble. Mabi itong English, no? Okay. We will likay the trouble. So, malikayan nato ang kagubot. So, mao na. Naka-learn ko, mga kaigsunan, in preaching ni Pastor Jerson nga ngano man nga ang pastor nga maghisgot mangyod, magwali mangyod about giving para dili magkatibuagya ang atong kinabuhi isip, mga Kristohanon, no? And number 6, our giving creates moments of unlimited blessings. Ganahan ka na? Siya ang mo-create, mga kaigsunan, of moments of unlimited blessings. Diba sa inyon, good measure, pressed down, and shaken together, and running over. No? Grabe kayo na, mga kaigsunan. Second Chronicles chapter 1, verse number 6. Second Chronicles chapter 1, in verse number 6, mga kasaysayan. Okay, unsay gisulti diha? And Solomon went up thither to the brazen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered 1,000 burnt offering upon it. That was giving, mga kaigsunan. Amen? There was not a small offering, no? Other people, mga kaigsunan, were coming up and making their offerings, mga kaigsunan, no? Sa ako nang gisulti, walay dako, walay gamay nga offering, as long as, mga kaigsunan, nga imo nang gi-offer para sa kahimayaan sa Ginoo. Okay? Verse 8 to 10. Ingon diri, and Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people, okay, like the dust, no? Grabe kadaghan nga tao, of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before these people. For who can judge this thy people that is so great? Okay? So kung dili ko nimo tagaag wisdom, di ko nimo tagaag knowledge, unsaon ako pagdalaan ning mga katawan? Nga murag mga balas kadaghan. Okay? Gitagaan sa Ginoo, wala gitagaan oy. Diba? Solomon, mga kaigsunan, diba kung gikuan ang Proverbs sa book of wisdom. Okay. Grabe ka bright si Solomon, mga kaigsunan. Nisipyat ba Solomon? Nisipyat. Naisipyat si Solomon. Pero salamat, mga kaigsunan, nga naipaghinulsol. Another verse, mga kaigsunan, same chapter 11 and 12. And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches. Sahay kita, okay, ako, munong sa ko diha, ha? Akong ibasa, akong pagbasa ninyo, tanawara.
Sa kita, Lord, padato ako. May lain na itong iko. Pero wala ta na ngayog kaalam kung madato ka usaon ni mo pag-manage. Amen? Pero kung nakakay kaalam, nakakay wisdom, nakakay sunan aw, i-bless you ka sa Ginoo, tanawa na diha. And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet has asked long life. Okay, wa ka nangayog taas ng kinabuhi, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee. Amen? And I will give the riches. Tanawara? Hello? Makita ninyo diha? Nagbasa mo sa inyong Bible? Tanawara? Lord, tagay kog kaalam, tagay kog understanding, tagay kog kuan, gi-grant sa Ginoo. So sa ikuan, wala gipangayo ni Solomon mga kaisan, pero gitagaan siya sa Ginoo. And I will give thee, or I will give you riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Walay makasama sa imo. Okay? So kung mauna atong pangayon sa Ginoo, Lord, tagay kog kaalam. Okay? Tagay kog understanding. Kung saon ako pag-manage ni nga trabaho, kung saon ako pag-manage ni nga negosyo, kung saon ako ni pag-manage ni imong gihatag sa ako, tagay kog kaalam sa pag-manage ini. Isa isulti sa Ginoo karon kay wala man ka nangayo og riches, wala ka nangayo og glory, wala ka nangayo og wealth. Ang imong gipangayo kaalam, kay gusto nimo nga ma-manage nimo og tarong ng akong gihatag sa imo karon tagaan kanako kadato. Amen? Mabay isulti na, right? Nasabta na to. So dapat di ay ang pangayoon nato sa Ginoo kaning wisdom, understanding, knowledge mga kaigsunan para naatay kahibalo nga kung i-bless ta sa Ginoo unsao nato pag-manage. Amen? Ingon si Solomon unsao na ako pag-manage, no? Kung gadagaya na ang mga panalangin ang gihatag sa Ginoo sa imo pangayog wisdom sa Ginoo, dili kay mo yung ka Lord. Padaghana pag yun ni agoy gani ka kabalo mo manage o gamay pa unsa na ka kumudaghan pa. Hello. Okay? Daghan pa yung mga example mga kaigsuunan about giving mga kaigsuunan. But ang time nga gihatag kang Solomon mga kaigsuunan. Okay? So katong kang Solomon iya sadto. Lahi sa dangato. Pero kung mag-faithful ta sa Ginoo, mangayo tag kaalam sa iya, kung sao nato nga mohimong mo grow ta, siray mo panalangin sa ato. Amen? And the last mga kaigsunan, giving creates conversation and change. Hello. When you give, God likes to brag about you. Hambugi, manghinambog ang Ginoo sa imo. Kana si Brother Daryl, giver na. Okay, si Stephanie, giver na. No? Okay. Isa pa may gusto na ako isulti. Okay, kanang mga tao sa bangkasi, giver na. I-bless ko na, di ba? Tanawar ha. Unsay gikuan ni sa Ginoo mga kaigsuunan kang Job, di ba? Kuan kay panalangin naman nimo si Job, mao na nga faithful sa imo. Di ba si Job gihubag-hubagan? Gialaw sa Ginoo. Kano naman nakita sa Ginoo nga faithful gid si Job sa iya. So iya na sadta kung mag-faithful ta mga kaigsuunan aw dili gyud ta pagutman sa Ginoo. Amen. Dili ta pagutman sa Ginoo. Okay? Giving creates conversation and change. Kaya tanawa ang Philippians chapter 4, 14 and 15. Okay? Utang ko gamay oras. Hapit na kumahuman. Philippians chapter 4, 15 and 14 and 15. Ingon dere
notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my application. Mao ba na nasa inyo? Okay, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Okay? Gusto ba mo nga moingon abi ninyo? Paglakaw na ako, wala gyoy simbahan nga nag-communicate sa ako. Pero isa lang kamo ra gyud sa bangkasig. Di ba? Dili man mo dato. Mo naman kaisunan in giving sa atong offering sa atong Sunday school. Ayaw mo kuan nga. Ayaw limitahi ang inyong giving. That's for our mission. Okay? Dili man ta dato pero naatay kapasidad nga mohatag. Amen. So mao na mga kaigsunan. Ingon si Paul mga kaisan, walay simbahan nga nag-communicate sa ako in giving and receiving, only you. Siguro Macedonia man nag-ingon. Pero kung mayon siguro wala gyud lain nag-support sa amo ang bangka si Ragyod. Kalindot na paminaw no. Di man na sila mga dato, pero na sila kasing-kasing nga dato sa paghatag. Kaysa ako nang ginasulti, wala nagmatter kung pila imong ihatag. Nagmatter na kung unsa ang imong paghatag. Okay, gawas na daan, no? Hebrews 11:4. Okay? Hebrews 11, the giving of Macedonians is still speaking today, mga kaigsunan. The sacrifice of Abel is speaking today, no? No? Makuha nato na mga kaigsunan. Okay, diretso na tayo mga kaigsunan, no? Matthew 26, verse 13, then Acts chapter 10, 4. Okay? So, gawas na. So, mga na mga kaigsunan. Proverbs. Last verse yung itong basahon. Proverbs 24, verse number 12. Okay, para dili na magkuha na itong huna-huna. Ay, was unsi na kapin. Ako ba lang na. Basin na aday naghuna-hunaan na. Okay? Nadugay na human si Pastor Ugwali. So, para dili tama si tawag ana, dili ma-divert atong huna-huna. Last verse na. Last verse nga atong basahon. 24 verse number 12. Ingon diri, if thou sayest, behold, tanawa, we knew it not, that not he that pondereth the heart consider it, and he that keepeth thy soul, do not he know it, and shall not he render to every man according to his works. Okay? Diri ginakuan diri nga sa New Living Translation mga kaisan. Don't excuse yourself by saying, okay? Look, tanawa ka ng behold diha sa kuana, look, we didn't know, wa mi kasayod. Okay? Bisag nakasayod gyud pawala-wala, amen. For God understands all hearts. Nakasabot bitaw ang Ginoo sa akong kasing-kasing nga wag yug ko, pobre yug ko. Agoy, kumuhatag ka mas musabot pag yun ang Ginoo sa imo. Okay? And he sees you. Okay? He who guards your soul knows you know. Okay? He will repay all people as their action deserve. Mga kaigsunan, di nato nabuhaton nga sabot bitaw ang Ginoo, understanding bitaw ang Ginoo. Ang pangutana ang Ginoo understanding. Ikaw, i-understand ba nimo ang Ginoo? Hello. Conclusion. God will repay us as our action deserve. Di man ko deserve ani, pero gitagaan man ko sa Ginoo. Deserve ka na. Ayaw. Okay? Dili man ko deserve nga luwason sa Ginoo, pero giluwas ko niya. Salamat sa Ginoo. Okay?
Ang Ginoo mga kaigsunan mo repay as our action deserve. Deserve ba ang atong action na tubangan sa Ginoo? Sahay, walang tayo kuan. Madaw na ta. May trabaho, grabe na encourage sa igsuon. Simba ta bay, simba ta brad. Ayaw ka discourage brad, kaya ang Ginoo nagsulti nga dili kaniya biyaan, di kaniya pasagdan. Pero wag gihapon sa church. Saon paghatag sa Ginoo? Amen? Sabta ninyo? Okay? Akong balikon mga kaigsunan. Tao ra pud bayami. Ang pastor tao gihapon masakitan. Yung pa nito, wala bang karapatan masaktan ang pastor? Kung masakitan ta sa mensahe, salamat sa Ginoo. Okay. Kay tambal na sa ato. Muwalihan ta og heart, salamat sa Ginoo. Dili na intensyon nga ikaw na para sa ato ng tanan. Sakit mangyud ang pulong sa Ginoo kay sama sa espada nga duhay sulab. Amen. Ang nindot ana i-accept nato, dawato nato. No? I-accept na, dawaton pa. Sabto nato atong i-apply. Amen. So I hope nga natay nakuha sa mensahe. Magpray ta.